So ikaw, Tay, naramdaman mo na ba yon or naranasan mo na yon na parang nakakita mo yung mga kasabayan mo or yung mga kaibigan mo or kakilala mo na nagkakaroon na sila ng asawa, meron na silang mga anak, meron na silang bahay o kaya negosyo. Pero ikaw parang feeling mo stuck ka. Feeling mo wala kang na-accomplish, feeling mo parang stagnant lang, yung paulit-ulit yung nangyayari sa buhay mo. Ako kasi naramdaman ko na yun, and kung nakaka-relate ka, yung video na to is for you. Hey everyone! Welcome po sa video natin for today. Medyo matagal na ako actually hindi nag-post dito sa channel na to, pero for today parang gusto kong gumawa ng video habang nandito ako sa park, nagmumuni-muni, at since wala naman akong makausap, kayo na lang yung kakausapin ko. And today gusto kong pag-usapan yung isang topic na feeling ko maraming makaka-relate, na kagaya ko, Filipino women or woman na nasa mid-30s or even yung mga nasa early 30s or 40s or even 50s, na feeling ko makaka-relate kayo kasi it's something na kung hindi nyo man naranasan, siguro meron kayong kakilala na naranasan nila. Ang hirap din kasi, 'di ba? Lalo na ngayon na ang lakas ng hatak ng social media. So, marami tayong nakikita dun sa ibang tao na pwede nating ikumpara dun sa sarili natin. Like, meron tayong mga nakikitang nagpo-post ng mga highlights sa buhay nila na yun nga, nag-aasawa sila, may boyfriend, may bagong trabaho, napopromote, mga ganyan. Pero ikaw, heto ka pa din na feeling mo ilang taon na yung lumilipas, pero nandun ka pa rin sa same na trabaho mo, wala ka pa rin jowa, wala ka pa rin asawa, or wala ka pa rin anak, or meron kang goal or ginugol na hindi pa rin talaga mapunta-punta sa'yo. 'Di ba? Ang hirap nun kasi yun nga, marami tayong nakikita sa paligid natin, and kahit sabihin natin na wag natin ikumpara yung buhay natin sa buhay ng iba, minsan mahirap siya kasi at the end of the day, tao lang naman tayo, 'di ba? Meron tayong mga gusto sa buhay natin, and feeling natin yun yung magiging fulfillment natin or yun yung purpose natin. Tapos lalo na pag feeling natin ginagawa naman natin kung ano yung kailangan natin gawin para mapunta tayo doon. Like for example, meron kang trabaho, gusto mong ma-promote, tapos binibigay mo naman yung best mo. Pero kahit na gaano mo trabahuhin yung isang bagay na yun, parang hindi pa rin talaga siya mapunta-punta sa'yo. And I understand na mahirap yun kasi just like what I said, ako din naman na-experience ko na yun sa maraming aspeto siguro ng buhay ko, na feeling ko ginagawa ko naman kung ano yung kailangan kong gawin, pero bakit ganun? Bakit parang hindi talaga siya napupunta sa akin? And siguro yung gusto ko lang i-share dito, pag nasa same ka na situation or na-experience mo na feeling mo yun nga, stuck ka, feeling mo parang walang nangyayari sa'yo, parang feeling mo paulit-ulit na lang, cycle na lang yung buhay mo, 'di ba? Ang isang natutunan ko dito is that lahat tayo meron tayong sariling timeline, 'di ba? Meron tayong sariling kwento, meron tayong sariling destinasyon. And sometimes or most of the time, meron tayong gusto sa sarili natin. Kaso hindi yun yung para sa atin pala. But at the end of it all, ang isa din sa mga natutunan ko is that lahat ng bagay na nararanasan mo or nangyayari sa buhay mo, meron yung purpose. Siguro hindi pa natin siya nakikita today, pero one day, marirealize natin na
kaya pala hindi ko naging hindi napunta sa akin yung position na yon, or kaya pala hindi ko nabili yung bahay na yon that year, or kaya pala hindi ako natuloy dun sa, I don't know, maybe sa isang bakasyon, or kung ano man yun, kung ano yung gusto mo. Kasi merong bigger purpose. At yun yung para sa'yo talaga. And kailangan mo lang i-appreciate yung mga nangyayari na yun, mga siguro hirap, sakripisyo, disappointment, or even most especially yung mga little wins natin. Kunyari, oh, finally, like nakuha ko yung trabaho, or napasok ako dun sa kumpanya na gusto ko. Mga ganyan. So, we have to appreciate yung mga yun. Kasi yun nga, sinasabi ko kanina, part yan ng journey mo, ng destiny mo, and yung para sa'yo talaga. And siguro mahirap, along the way na isipin na parang, bakit yun yung para sa akin, ito yung gusto ko, 'di ba? Parang ako minsan pag nag-iisip ako, tinatanong ko si Lord, like, Lord, Lord, bakit naman? Gusto ko yun eh. Gusto ko talaga kung yung bagay na yun. Tapos ang hirap mag-move on pag nakikita mo na kung ano yung gusto mo, or feeling mo deserve mo, napupunta sa iba, or nakikita mo siya na nagiging reality sa iba. And dito na dumarating yung self-destruction natin, na parang bakit sa kanya nakukuha niya, or bakit sa kanila nakukuha nila yun, parang andali lang, 'di ba? Na bakit ako hindi ko siya nakukuha, like anong mali sa akin, ano yung kulang sa akin, 'di ba? Ang dali nun eh. Kaso kailangan nating isipin that hindi rin naman natin alam kung ano yung kwento nung mga tao na yun na nakikita natin, especially pag sa social media, kasi majority naman yung mga napopost natin sa social media is yung highlight ng buhay natin, 'di ba? Gaya sa inyo siguro, majority of the time ipopost niyo yung bakasyon ninyo, or mga masasayang mga tawag dito, bagay na nangyayari sa buhay ninyo. Very rare na nagpo-post tayo ng mga pagsubok, nag-away kayo ng nanay mo, ng tatay mo, ng kapatid mo, or kaibigan mo. Rare siya kasi nangyayari din. Meron din ng mga tao, 'di ba, na nagpo-post talaga ng mga ganun. Pero majority of the time, halos lahat, tignan niyo sa Facebook ninyo, ang mga pino-post talaga nila is yung mga highlights ng buhay nila. So, since hindi natin alam kung ano yung kwento nila, it's really important for us to understand din na wag natin ikumpara yung wins yung ibang tao sa atin, kasi magkakaiba tayo nga ng kwento, ng destinasyon, and iba-iba tayo ng mga magiging accomplishments sa buhay natin. And yun nga yung sasabi ko kanina, hindi naman natin alam kung ano yung kwento nila, hindi natin alam kung ano yung mga paghihirap nila para ma-achieve kung ano man yung na-achieve nila na yun. Hindi rin natin alam kung gaano katagal yung timeline na na-achieve nila yun. Maybe 5 years, maybe 10 years, ikaw nasa 1 year ka pa lang, or nasa 2 years ka pa lang. So it's really not good na magkumpara. For me, ang ginagawa ko lagi is that pag nararamdaman ko na parang medyo nagiging toxic na yung mga nakikita ko, tinitigil ko siya, or nagkakaroon ako ng social media break, and parang nire-reposition ko yung utak ko, and I try to really focus doon sa mga positive na nangyayari sa buhay ko. And kung yung mga times naman na parang hindi talaga siya nag-work yung ganung bagay, I still take my time to really ask yung sarili ko na, ano ba, bakit nararamdaman mo to? 'Di ba? Like, ano yung reason? Malungkot ka ba? Naiinggit ka ba? Ano yung reason? You have to understand. Kasi pag once na naintindihan mo kung bakit, or kung ano yung nararamdaman mo, doon na mag-start kung paano mo siya i-manage.
And siguro iba-iba yung pag-manage natin ng mga situation na ganun. Pero sa akin talaga is really going back to the reality na lahat tayo is iba-iba yung journey natin, and acceptance that okay, meron yung mga bagay na para sa akin, meron yung mga bagay na hindi para sa akin, kahit na gustong gusto ko siya, kahit na yun yung pangarap ko, ever since bata pa ako, gusto kong magkaroon ng ganun, or gusto kong maging ganito, or gusto kong mabili yung ganito. 'Di ba? Like, you have to understand na hindi lahat talaga is para sa iyo. And meron kang sarili mong kwento. Kung ano man yung para sa iyo, hindi mo alam. Maybe yung iba, gusto rin nila kung nasaan ka ngayon, kung ano ka ngayon. It's just that you have to appreciate kung asan ka, kung ano yung meron ka. Wag tayong masyadong mag-focus sa pagkumpara doon sa buhay natin, doon sa ibang tao, kasi matatalo ka talaga. Another thing na natutunan ko is na hindi mag-conclude, 'di ba? Na parang kasi meron siyang asawa, or dahil na-achieve niya kung ano yung gusto ko, or dahil maganda yung trabaho niya, or maganda yung position niya sa trabaho, na masaya na sila or fulfilled na sila. Kasi hindi naman lahat ng mga may asawa masaya sila. Hindi naman lahat ng mga maganda yung mga trabaho nila fulfilled sila. 'Di ba? Hindi naman lahat ng mga may negosyo feeling nila accomplished sila, or hindi naman lahat ng mga tawag dito, may bahay feeling nila okay na sila, 'di ba? So hindi natin alam kung ano yung kwento ng ibang mga tao. So kailangan mong i-filter out yung ganong klaseng connotation, tapos yung comparing sa buhay mo. You have to really appreciate what you have. And hindi mo alam, maybe ikaw mas ahead ka pa, 'di ba? Sa mga tao, kasi you put on yung work na kinakailangan. For example, meron kang trabaho na gusto mo, or position sa trabaho na gusto mong i-achieve. Dahil single ka, dahil ang priority mo lang naman ngayon is yung sarili mo, mas meron kang time na i-further yung skill set mo, or yung mga kailangan mong gawin para ma-achieve mo yun, versus dun siguro sa isang tao na meron silang pamilya na syempre hati yung oras nila, 'di ba? So hindi na nila nagagawa, or hindi na nila napaprioritize kung ano yung mga pwede mong gawin, 'di ba? So mas ahead ka dun sa part na yun, or pwedeng mas ahead ka dun sa part na yun. Pwede rin dun sa sa fitness. Siguro ikaw, dahil yun nga, wala ka naman masyado responsibilidad, sarili mo lang yung iniisip mo, mas meron kang time na maging active, na magpunta sa gym, mag-try ng mga iba't ibang mga bagay-bagay, 'di ba? Versus isang tao na meron na siyang 2 anak, na ang priority nila syempre is yung anak nila. So iba-iba yung situation natin sa buhay. So hindi natin pwedeng sabihin na just because na-achieve ng isang tao yung gusto mo, ahead na sila sa'yo, tas ikaw super behind ka. No, meron tayong kanya-kanyang wins, meron tayong sariling destinasyon, at meron tayong mga nakalaan para sa atin, and we really just have to accept na meron tayong sariling journey, appreciate yung mga na-experience natin sa ating buhay. Feeling ko nagiging paulit-ulit na ako. But siguro just to end yung video natin today, kung ikaw is nandun ka sa same situation na ganito, na nawawalan ka ng pag-asa, feeling mo hindi mo ma-achieve yung goal mo, yung target mo, hopefully meron kang matutunan dito sa video na to, and really take yung time na tanungin mo yung sarili mo, ano ba talaga yung gusto ko, ano ba talaga yung gusto kong i-achieve, ano ba talaga yung makakapagpasaya sa akin. And pag once na na-figure out mo na yun, then continue to do yung work na kinakailangan, and be patient. Kasi hindi naman, 'di ba, nangyayari overnight yung mga bagay-bagay. So sometimes it really takes time. Sa ibang tao, pwedeng nangyayari or na-achieve na nila kung yung goal nila in a few months, in 1 year, 2 years. Maybe sa'yo,
maybe will take more time, and that's okay, 'di ba? Um, ang importante is that meron kang natututunan, and still be happy about what we have, and to understand that one day oras ko din, and pag nangyari yun, feeling ko mas magiging fulfilled ka siguro, 'di ba? Kasi kahit matagal siya, pero one day ma-achieve mo yun. Or kung hindi man yun yung specific na para sa'yo, you have to be flexible. Kung trinay mo na lahat, right? Plan A, Plan B, Plan C, Plan D, lahat-lahat ng letters, maybe kailangan mong mag-iba ng action plan. Not necessarily yung destination mo, like for example, gusto mo maging successful professionally, right? So maybe sa isang kumpanya hindi mo ma-achieve kung ano yung success na yun para sa iyo. Ginawa mo na lahat and hindi pa rin napunta sa iyo. Maybe yun nga, maging flexible ka. Maybe kailangan mong i-upgrade yung skill set mo. Maybe kailangan mong lumipat ng ibang kumpanya, 'di ba? So naiba yung course, pero yung destination mo na maging successful sa profession mo or dun sa career mo is yun pa rin naman yun. And really be patient na hindi naman talaga lahat nangyayari overnight, right? So continue to do kung ano yung kailangan mong gawin every single day, and it's okay to feel discouraged. It's okay that there are days na parang pagod ka. There are days na parang wag na lang, ayoko na, gusto ko na mag-give up. Okay lang yun, normal lang yun na nararamdaman natin. Kasi tao lang naman tayo eh. Hindi naman every day or every minute masaya ka or feeling mo successful ka or feeling mo fulfilled ka. Hindi naman talaga mangyayari yun, 'di ba? Hayaan mo lang, i-allow mo lang. Ako ganun yung ginagawa ko. Pag once na nararamdaman ko na parang na-discourage ako or parang na-disappoint ako kasi yun nga, hindi ko nakuha kung ano yung gusto ko or hindi ko na-achieve kung ano yung gusto ko or hindi napunta sa akin kung ano yung pinagtatrabahuan ko sa ilang buwan na or taon na. Ang ginagawa ko, parang ina-absorb ko lang siya, okay? You know, yung pain, yung disappointment, lahat. But then after that, mag-snap out ka immediately. And then, yung next mo nang sabihin sa sarili mo is, okay, ano na yung next? Or ano pa yung kailangan kong gawin in order for me na mas lumapit pa doon sa target ko na i-achieve na yon. And hindi naman kailangan ma-figure out mo agad eh, 'di ba? So you also have to allow yung sarili mo to find kung ano yung kulang pa siguro or kung ano yung next step na kailangan mong gawin. Kasi pag the more na minamadali mo siya, the more na nawawala siya, the more na mas nagiging negative yung nangyayari. Pag ganun kasi, paulit-ulit siya. So, nagkakapatong-patong lang yung disappointment mo, yung heartbreak mo. So, hindi siya nakakatulong kasi hindi mo pa na-address kung ano yung nararamdaman mo talaga, 'di ba? So, kailangan mong mag-regroup, kailangan mong i-refocus ulit yung sarili mo before ka gumalaw. Really yun nga, tanungin mo yung sarili mo, ito ba talaga yung gusto ko? Ano ba talaga yung gusto kong buhay? Ano ba yung success para sa akin? Ano ba yung fulfillment na hinahanap ko doon sa buhay ko na yun? And from there, tuloy ka lang ulit. And one thing that kailangan nating isipin is kahit na mabagal tayo, 'di ba? Or sometimes nararamdaman natin na bagal nung galaw ng buhay ko, nung destinasyon na gusto kong puntahan, 'di ba? Parang sa iba, parang ba't ang bilis? Bakit nandun na agad sila? Bakit sa kanila nakukuha nila 'yon? Ang importante na kailangan nating isipin is as long as gumagalaw ka, as long as meron kang ginagawa every single day, that's more than enough. And that's yung first step for you to achieve kung ano yung para sa'yo talaga. And ang success naman sa buhay or ang fulfillment or ang happiness is hindi lang naman siya tungkol sa pera, sa gaano kalaki yung bahay mo, gaano kaganda yung kotse mo, gaano kaganda yung position mo sa trabaho. Iba-iba yung definition natin ng success, ng fulfillment, ng happiness. So, hanapin mo yun, and yun yung i-goal mo sa buhay. Huwag kang mag-give up, face lang to, one day
darating ka din dun sa gusto mong puntahan or yung gusto mong ma-achieve. You just have to be positive and optimistic that darating din yung para sa'yo at meron kang sarili mong kwento. And you know, sometimes yung success ay yung mga small wins na meron tayo, the mere fact na meron kang ginagawa, meron kang self-awareness, pinupush mo yung sarili mo na mag-continue pa, nang umiti pa din kahit na parang nadi-disappoint ka na or nakukulangan ka sa kung ano yung nangyayari sa buhay mo. Sometimes, sa moment ng buhay mo na yon, that's yung definition ng success. And in time, darating ka din dun sa mas malaking success na para sa'yo talaga. So, thank you so much guys for joining me today. Pasensya na kung meron yung mga parts na naging paulit-ulit ako. But basically, yun lang naman yung gusto kong sabihin talaga. Never compare yung sarili mo sa ibang tao. Appreciate kung ano yung mga nangyayari sa buhay mo. Malaki man yan, masaya man yan, or kung ano man, merong part yan. Or merong purpose kung bakit natin na-experience yan. And one day, we will realize na, okay, yun pala yung purpose noon, and mas ma-appreciate natin yung mga journey. So, just keep going, do not give up, keep dreaming, keep working on yourself, and keep investing dun sa sarili mo. You know, like, you have to not stop to love yung sarili mo or to really appreciate kung ano yung mga nasa paligid mo. And of course, itry din natin na wag masyadong mag-focus doon sa negative or buhusan yung sarili natin ng mga negative thoughts, right? Like, for example, yung mga parang, ang tanga-tanga mo kasi kaya hindi mo pa na-achieve yung trabaho na gusto mo, or kaya hindi ka nakapasa kasi tanga-tanga mo, mga ganyan. So, really avoid yung mga negativity na ganun. Ikaw yung number one na cheerleader mo sa buhay mo. 'Di ba? So, kung hindi mo i-uplift yung sarili mo, sinong gagawa nun? Hindi naman lahat, meron yung mga tao na nakapaligid sa kanila na laging magre-remind sa'yo na, ang galing mo dito, ganyan, 'di ba? So, kailangan ikaw yun muna sa sarili mo before ka maghanap sa iba. Yun lang for today. And again, thank you so much. Please don't forget na mag-subscribe pag hindi pa kayo nagsusubscribe. Follow me on my socials. Ilalagay ko yan lahat dun sa description. And kung nakarelate kayo dito sa video na to, please share your experiences or yung story ninyo doon sa comment section natin. At kung meron din kayong suggestion dun sa next na videos natin, don't hesitate na ilagay siya dun sa comment section, and itatry ko na gumawa nung video para dun sa topic na yun. So, yun lang. Bye!